Yan, isang magandang umaga. Good morning sa mga Bible students at salamat po sa napakalaking pribilehiyo muli na makapagbahagi po sa inyo ng salita po ng Panginoon. At di na po tayo magtatagal at tayo po ay diretso na sa ating pong pag-aaral. Buksan po natin mga Biblia sa aklat po ng Juan, John chapter 6. John chapter 6, and we will be reading first from verse 60, verse 60 hanggang verse 71. Okay? John chapter 6, verse 60 hanggang verse 71. Ito po ang sabi ng Bible. Many therefore of his disciples, when they had heard this, said, "This is an hard saying. Who can hear it?" When Jesus knew in himself that his disciples murmured at it, he said unto them, "Doth this offend you? What and if ye shall see the Son of Man ascend up where he was before? It is the Spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit, and they are life. But there are some of you that believe not." For Jesus knew from the beginning who they were that believed not, and who should betray him. And he said, "Therefore I said unto you, that no man can come unto me, except it were given unto him of my Father." From that time many of the disciples went back and walked no more with him. Then said Jesus unto the 12, "Will ye also go away?" Then Simon Peter answered him, "Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life, and we believe and are sure that thou art the Christ, the Son of the living God." Jesus answered them, "Have not I chosen you 12, and one of you is a devil?" He spake of Judas Iscariot, the son of Simon, for he it was that should betray him, being one of the 12. So salamat po sa pagbasa ng kanyang mga salita. Tayo muna po'y manalangin. Our Lord, Heavenly Father, we thank you so much for this wonderful morning that you have given us life and strength and understanding, O Lord. And hopefully, your Holy Spirit be with us. At siya po ang magbigay sa amin ng pag-unaw at hamon kung ano man pong nais niyo pong ituro ngayong umagang ito sa iyong mga salita. Salamat, O Lord. All of these things we pray in Jesus' name. Amen and amen. So, salamat po sa Panginoon. And for the context of this scenario, mga kapatid, mga Bible students, ito na po yung dulo. Actually, ang buong kwento pong ito ay isang buong chapter. Ano po? Ito po yung buong chapter 6 ang kwentong ito. And papapansin natin dito na ang mga tao nga po, mga sumunod sa ating Panginoong Hesukristo ay biglang iniwan ang ating Panginoon, hindi na sumunod sa Kanya after ng kanyang mabigat na pagtuturo. Pero ang unang gusto kong makita natin sa context ng ating pag-aaral ay sino ba itong mga nag-alisang ito? Well, para po sa kaalaman, kung hindi nyo pa po ito nababasa, and hopefully mabasa nyo ng mas mabuti, ito po ay ang mga taong pinakain ng Panginoon ng 5 tinapay. 5 tinapay at 2 isda. Okay? Kung mababasa nyo po sa pangapaunang verses ng chapter 6, yan. And sabi po dito, verse 5, "When Jesus then lift up his eyes and saw a great company come unto him, he saith unto Philip, Whence shall we buy bread, that this may eat? And this he said to prove him, for he himself knew what he would do. Philip answered him, 200 pennyworth of bread is not sufficient for them, for every one of them may take a little. One of the disciples, Andrew, Simon Peter's brother, saith unto him, There is a lad here with 5 loaves and 2 small fishes, but what are they among so many?" 5 loaves, 2 fishes. Tapos yun po yung kinuha ng Panginoon, ipinag-pray, at ito po'y dumami, at napakain po ang
lahat ng mga tao na sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo. Okay? So after po mapakain ang mga taong ito, at marami pa nga pong natira, sabi po dito ay sa verse 13, 12 baskets po ng fragments ang natira sa pagpapakain iyon. Pero ito po ang naging problema. Verse 14 and 15, then those men, when they had seen the miracle that Jesus did, said, this is a truth that prophet had should come into the world. Verse 15, when Jesus therefore perceived that they would come and take him by force to make him a king, he departed again into a mountain himself alone. So nung nalaman ng Panginoon at nabasa at na-perceive ang kanilang puso na gusto silang gawing hari, ay siya biglang tumakas, umalis at pumuntang mag-isa sa mountain upang mag-pray. At ito din po yung tagpo. After nito, ito yung tagpo na dumaan po sila sa dagat at binagyo po ang mga alagad. And then pagdating po sa kabilang ibayo, mga kapatid, verse 25. Skip tayo sa 25 para malaman natin yung context, mga kapatid. And when they had found him on the other side of the sea, they said unto him, Rabbi, when comest thou hither? Verse 26. Jesus answered them and said, verily, verily, I say unto you, ye seek me, not because ye saw the miracles, but because ye did eat of the loaves and were filled. Kaya nyo ako hinahanap, hindi dahil ng milagrong inyong nakita, kundi dahil kayo'y kumain at kayo ay nabusog. Yun ang sabi ng Panginoon sa kanila. So mga kapatid, ang unang gusto kong makita ninyo sa pagkakataong ito sa ating pag-aaral, bago pa natin bigyang pansin yung mga, mapapansin nyo, ang mga taong ito, sa simula pa lamang, kung inyo makikita, talagang sila'y pinakain, binusog ng ating Panginoon. Pero nung nakita nila ang himala ng ating Panginoong Hesukristo, saan sila nag-focus? Saan sila tumingin? Doon sa naging kapakinabangan na kanilang natanggap. Nagawin natin itong hari. Gawin natin itong hari dahil pag ito ang ating hari, ito ay galing sa Diyos, tayo hindi na magugutom dahil unlimited ang ating mga pagkain. Kaya niyang padamihin sa isang iglap ang kakaunti at napapakain ng napakarami. Okay, after nila makita yon, iba ang naging epekto sa kanila. Imbis na makita nila ang gumawa, yung mismong gumawa ng himala, ang nakita nila yung kapakinabangan doon sa naghimalang iyon. Yung pagkain at yung tinapay. At nung sinabi niya, actually, mahaba itong kanyang preaching dito. At ang topic po ng Panginoong Jesucristo, mainly doon sa mga talatang nasa pagitan na ating binasa kanina. Na sinabing hard saying, ay sinabi ng Panginoong Jesucristo ito. Ito yung main theme. I am the bread of life. Yung kinain ng inyong mga magulang sa wilderness, na mana, nagaling din sa Diyos. Nung kinain nila ito, sila'y namatay din. Right? Pero ako yung tunay na tinapay na galing sa langit na ang kakain sa akin ay hindi mamamatay. At ang dala ko ay buhay. Ang aral ko ay espiritu at ang daladala ko ay buhay. Okay? I am the bread of life. Okay? Tapos may mga kahalo pa yung mga rebuke sa kalagitnaan. Dito na nga ang nangyari. Punta na tayo dun sa ating text. After marinig ito ng mga tao na pinaliwanag ng Panginoon sa kanila kung ano ba talaga ang katotohanan, sino siya, at ano ang kanyang tunay na inaalok. Hindi tinapay na unlimited na makakain mong pisikal, kundi siya mismo yung tinapay na nagbibigay ng walang hanggang buhay. Pero anong naging reaction nila? Verse 60. Sabi dito, this is an hard saying. Who can hear it? At sabi ng Panginoon, does this offend you? Does this offend you? So, ang gusto kong unang inyong makita dito mga kapatid, what is the reason you are following Jesus Christ? Bakit ka nagsuko ng buhay? Bakit ka nasa Bible school ngayon? Bible student. Anong pinakadahilan mo
Kaya ka nagsuko ng buhay. Bakit ka sumunod sa Kanya? Bakit mo iniwan ang pangarap mo, ang tahanan mo, ang initial na plano mo sa buhay? Bakit ka nandiyan ngayon? Ano ang dahilan? Ang mga taong ito na sumunod sa Panginoon, kaya nga sila nagutom at naawa ang Panginoon sa kanila dahil ang layo ng kanilang nilakbay, maggagabi na, tapos wala silang tutuluyan, kaya ang sabi ng Panginoon, pakainin natin ng mga ito. Dahil mga to, iniwan din talaga ang kanilang mga tahanan, ang kanilang mga lugar, ang kanilang mga ginagawa at sumunod sa Panginoon. Right? Pero nung nakita nila ang himala, nakita nila ay yung himala lamang na pagbibigay ng tinapay. At nung sinabi ng Panginoon kung sino talaga siya at ano ang talagang inaalok niya, silang lahat ay nadismaya. Okay? Kaya isang dapat mong bulaying mabuti sa mga oras na ito, Bible student. Kung ikaw may nagsuko na ng buhay, ikaw may worker na o Bible student pa lamang, ano ang dahilan? Bakit mo ginawa yan? Bakit ka sumunod sa Panginoon? Sa panawagan ng Panginoon? Kung panawagan man nga yung iyong sinasabi. Is it because of Jesus Christ? Or is it because there is something na tingin mo ay makukuha mo sa ginawa mong pagsusukong yan? Ano? Kung yung matatandaan, may mga pagkakataon na ang Panginoong Jesucristo rin po ay may mga gustong sumunod at may mga gustong sumama sa Kanya. Nang sabi ng iba, ako po ay pupunta muna sa ganito at ganyan. Sabi ng Panginoon, iwan mo yan, unahin mo ang Panginoon bago ang mga patay. Yan, at sumunod ka sa akin. Yung sabi, magpapaalam muna po ako, siya na tumalikod. Sumarap, ay hawak na yung plow, tapos tumingon sa langit, hindi karapat-dapat sa kare ng langit. Yung isa, gusto po kong sumunod, ibibigay ko ang buhay ko. Sabi ng Panginoon, wala akong unan. Ang mga fox may holes, ang mga ibon may nest, pero anak ng tao wala man lang mahiligan ng kanyang ulo. Talagang itinetes ng Panginoon ang puso ng mga tao na talagang nagsabing, susunod ako sa iyo. Paglilingkuran kita, ibibigay ko ang buhay ko sa iyo. Ngayon ang tanong at paalala sa atin ng ating pinag-aralang ito, bakit ka sumunod sa Panginoon? Ano ang iyong pinaka dahilan? At pagka yan ay temporal lang. Pag temporal lang ang inyong tinitingnan sa iyong pagsunod, maya-maya wala ka na din. Maya-maya umalis ka na din. Kasi ang mga taong ito, after na malaman na ang tunay na inaalok ng Panginoon ay hindi physical na tinapay, kundi spiritual, na actually nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Right? Sila'y na-offend. Sila'y umalis. Ba't baka nga napagkamalang pa nila itong cannibalism or what? Pero ayun po sa pag-aaral, naintindihan nila actually, pero ito'y mabigat sa kanilang puso dahil nga hindi ito ang kanilang inaasahan. Kaya ang tanong ko sa iyo, Bible student, anong inaasahan mo sa Panginoon, sa pagsunod mo sa Kanya? Baka pagka nabiguyang ina-expect mo maayos na buhay, magandang buhay, yayaman, bibigyan ng membro ng kotse, bibigyan ng bahay, malaking support at ganyan. Kung nandiyan lang at kung ano man pa, hindi ko naman sinasabing yun nga. Pero kung physical lang at mababaw ang iyong ine-expect, panlupa lang, maya-maya, pag naghihirap na, pag may persecution na, pag may mga problema na, pag hindi na ayon sa ine-expect mo, hindi ka na-appreciate, ang church ay gumugulo, humihirap ang gawain, tapos ang bunga ay napakahirap magbunga, saan ka matatagpuan? Mananatili ka ba? Katulad ng mga alagad na ito dahil after nag-alisan, maraming doktrina ang makikita dito, pero gusto kong bigyang pansin mga kapatid yung ugali ng mga taong involved dito. Yung mga disciples na sumama, tapos umalis, at yung mga disciples na natili. Kasi nung tinanong, nung nag-alisan silang lahat, hindi naman sila hinabol ng Panginoon uy, joke lang. Ganito naman talaga ang ibig ko sabihin.
Huwag muna kayo umalis, makinig muna kayo. Nag-alisa na sila. Hindi nga sila nagtanong muna. Ano bang inyong ibig sabihin doon? Kasi talagang nabigo na sila sa kung ano man ang kanilang ina-expect. At hindi sila hinabol ng Panginoon. Proving, hindi tayo kailangan ni Jesus Christ. Tayo ang nangangailangan sa Kanya. Hindi tayo kawalan sa Kanya kung tayo ay hindi na susunod. Tayo ang tunay na nawalan. Right? Mismong yung mga alagad niya na siya na mismo ang pumili, yung 12 apostol, tinanong din niya, kayo ba? Hindi rin ba kayo aalis? Di ba kayo susunod? After niyo marinig yung sinabi ko? Kamangha-mangha nito, sabi ni Peter, yung napaka-impulsive na si Peter, ito yung isang impulsiveness niya, na positibo ang kanyang sinabi. Verse 68, Then Simon answered him, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. Look on where the apostles are looking, and the reason why they are following Jesus Christ. Saan kami pupunta? Wala naman pong ibang choice. Bakit? Kayo lang po ang may salita ng buhay na walang hanggan. Kayo lang po ang may ganitong uri ng aral. Kayo lang po yung natagpuan namin na nagbibigay ng tunay na pag-asa regarding sa bagay na ito. Hindi sila nakatingin sa tinapay, hindi sila nakatingin sa isda. If you could remember, mga kapatid, yung unang pagkakataon na tinawag ng Panginoon si Pedro, ay nung panahong nakahuli si Pedro ng pinakamadami niyang huling isda, 2 bangkang puno na halos lumubog. Right? Kung inyong tanda yun, Luke chapter 5, nung ginawa ni Peter yon, nung na-experience ni Peter yon, hindi ang nakita ni Peter ay yung isda. Ang nakita ni Peter ay Jesus Christ. Right? At nung tinawag siya ng Panginoon, sumunod ka sa akin, gagawin kitang mamamalakaya ng isda, ng tao. Fisher of men. Right? At nung ginawa ni Peter, iniwan niya ang lahat kasama yung isdang mga nahuli. Right? Pagpapakita na yung sinasabi ni Peter dito, tunay, mula nung una niyang sinundan, si Yesu Cristo. Right? At sabi niya sa verse, sunod pa, 69, And we believe and are sure that thou art the Christ, the Son of the living God. Wow! We believe and are sure. Alam niyo yung believe doon, mga kapatid? Not necessarily they understand all. Chapter 6 pa lamang po ito nandyan. Maraming pagkakataon pa na mababasa ninyo na maraming beses na nirebuke ng Panginoon ng mga alagad, ang mga apostol na ito dahil sa mali nilang pagkakaunawa, pagkakaintindi at application ng kanyang turo. And yet, ganyan sabi ni Peter, we believe and are sure. Not necessarily intindi niya o understood nila ang lahat ng mga tanong at doktrina. Hindi pa. Pero sila'y nananatili at naniniwala, hindi dahil inawa nila, kundi dahil sa kung sino yung kanilang pinaniniwalaan. And that is the Lord Jesus Christ, the Son of the living God. We are sure that you are the Son of God. Are you following Christ because of Christ? Are you following Him because He is worthy? Kahit wala kang makitang ika nga ay, alam niyo po ba yung puntos ba na kapakinabangan. Kahit para ang dating sa pangyayari sa buhay ni Apostle Paul na puro persecution, lalo humirap ang kanyang buhay sa pagpunta niya sa mga bayan, lagi nang nakaabang yung mga taong gustong bumato sa kanya at halos lagi na lang sa paglipat niya ng mga bayan ay nakukulong siya. Tatawid na lamang siya ng dagat, masishipwreck pa. Are you following Christ? And will you follow Christ? Kahit maging lalo pang persecuted, mahirap, punong-puno ng challenges ang iyong buhay. Because you know, Christ is the Son of God, He died for me, He gave His life, He loved me so much, and He is worthy of everything in my life. Why are you following Jesus Christ? That's our topic this morning.
And my question to each and every one of you na nakikinig ngayon, why are you following Jesus Christ? Okay? Sana, gaya nung sumunod na mga talata, hindi ko sumusunod sa Panginoon dahil balang araw gusto mo lang ding i-betray ang lahat ng prinsipyo ng Panginoon. At maging isang negatibo ka pang ehemplo upang masira ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Gaya ni Judas. Okay? So mga kapatid, hindi na tayo pumunta ng marami pang mga ito lamang part na ito. Inyong tingnang mabuti ang puso ng mga tao. At ikaw, tingnan mo mabuti ang puso mo. Halukayin mo ng mabuti. Bakit ka suko ng buhay? Ano ba talagang dahilan at motibo mo? Dahil sinasabi ko sa iyo, hindi sa padali ang gawain, hindi sa pasarap. Pahirap yan ang pahirap. Dahil ang kaaway ay hindi natutuwa. Salamat po sa Panginoon. Bagaman siya may biyaya, siya naman po ay talagang tapat. Nagpapala naman po talaga. Pero sinasabi ko sa inyo, wag ang expectation nyo hanggang lupa lang. Ano man ang mangyari, basta alam ko, ang pangako niya, langit na bayan, yun pa lang, sapat na. And actually, kahit nga walang pangako, yung ginawa pa lang niya sa akin, sapat na. Kahit wala akong mapakinabangan, karapat-dapat lang siya ng aking buhay, ng aking lakas, ng aking lahat. Dahil minahal niya ako, ng gayon na lamang. Salamat po sa Panginoon. Salamat Bible students sa inyong pakikinig. At nawa tayo pinapalalahanan at napagpala. Tayo manalangin. Our Lord Heavenly Father, we thank you so much for this wonderful opportunity again to hear your words. At nawa, ang mensahe mo Panginoon ngayong umaga ay nakapenetrate sa puso ng bawat isa. At muli, na-renew ang pag-iisip ng bawat isa. Bakit nga ba sila nasa eskwelahang ito ngayon? Salamat po o Diyos. Kayo pong tuloy na magpala sa mga kabataang ito. At abay tunay Panginoon na sila po ay inyong patuloy na bigyan pa ng patuloy na karunungan, lakas at magandang kalusugan at siyempre po paggabay at pag-iingat mula sa iyong banal na Espiritu. Salamat o Diyos, purihin ka. Ito po isabot na lang namin. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat. Paalam po. God bless you, everyone.